Okay, anyway. So, So, yung n equals 0, sorry, yung I equals 0, nasaan yun? Tapos yung I approaches infinity, hmm. saan naman yun? Or as I approaches it, as I and n both approach infinity. Kasi itingnan natin ano yung first term, ano yung last term eh. Okay, so yung basically express ko was into ito, yung final stuff. Tapos check which Oh, one is okay. so gusto mo na So, yung finite sum, yung gamitin, express mo as an approximate is a definite integral. In the limit, the finite sum becomes the integral. Kaya mm, importante na ano eh, kailangan may specific choice ng starting point to integration at ending point that you have to figure out. So you integrate x squared dx from what value to what value to produce this sum. okay, so, over and, wait, yung na lang, kasi yung I squared. Mag-group together ka ng mga terms. Para, ito yung delta x. Ito yung x of I. This is, no, over. Mm, over. Ano to, as, mm, 4 over 2, 1. Okay, okay yan. So, bed. Okay, good. Only like this. Or, this. Oh, 4. Maybe this, no. Mm, yun. Hindi, balik na, remember, babalik na rin mo yan, starting from the sum, papupuntahin mo sa definite integral. Wala na ako. So, from this, Hindi 8 kasi, over. pag ginawa mo yan, ang ibibigay sa'yo yung value na ng definite integral, hindi yung expression for the integral. So we're looking for an integral of x squared from something to something dx. So, kailangan ma-limit. So, ito. Kasi sa, So tapos yung limits, yung upper and lower limits, yan yung mga unknowns mo. Kailangan mo hanapin yun. it was, So if you choose A and B right, you should get that limit. okay. So, yung examination, maybe, um,
Over n. Was from A plus over times I. Tapos ang pwede ba pong mga 10 minutes na CR na tuloy mo? Sige. Hindi na ako mag-focus lang. Ito ay, hindi mo isa-sum yan. Remember, baliktad yung ginagawa natin. We're Oo. starting from the sum, going to the integral. Hmm. Naalala mo yung mga exercises natin na integral going to, and then evaluating using, taking the limit, the Oo. sum. Ito yung reverse process. You start with the sum, and then you go backwards to the integral. Oo. So, basically, bumalik dito. So, yung sum, actually, yung, tingnan mo yung Mhm. siya mostly regrouping yung technique dyan eh. Like, Oo. for example, tingnan mo yung 8. Tingnan mo yung I square. Di ba, yung I square lumalabas yan kapag galing sa x square. Oo. Tapos, usually, meron kang something over n squared din dyan para in the limit mag yun. So, yung mukhang candidates na i-group mo dyan, 8 is 2 cube. So, ang pwede mo i-group together ay 2i over n. Okay. So, dito, ay, ayaw mag-paste. Ayun. Bukas ako ng isang window. Tapos Hindi. Or pakita ko yung buksan na, hanap na example dun sa book. Para kita mo pa paano yung ginagawa. Check ko yun. Kung may example na siya dito. I-reverse mo yung integral. Going from
I don't think it's that straightforward, man. So, how will I go back na? Hindi, sige. Sige, share ko yung screen ko. Pakita ko yung step. Or yung steps. Kasi wala pala, chinek ko parang walang example yung book eh. So, sige. Pakita ko yung grouping together. So, share ko yung screen ko. Wait lang. And then, let's save ito. So, tingnan natin. Tingnan natin tong sum na to. So, yung kahina-hinala kasi ito yung I square. So, i-group together ko yung I square at saka N square. So, yun muna. So, first, 2 cube to. I square. N square. Tapos, yung 2 cube, mukhang pwede mo pang isama din yan sa grouping eh. So, 2 over N, 2I over N square. Ngayon, pag tingnan mo tong form na to, ano kaya yung delta x? Ano yung x square? Kita ba? So, yung yung 2i over n squared. So, yun yung delta x siguro. Tapos, 2 over n. Okay. Tapos yan mo yung endpoints. When I equals 1, yung 2i over n, diba, becomes 2 over n, which goes to 0 when n goes to infinity. Double. Tapos yung I equals n, 2n over n, which is 2, stays as equal to 2 when n goes to infinity. So, ito yung candidate natin for x above. Ano yun? Ito mo, di ba? So, this looks like 2 divided into n equal parts. And then, nag-a-add tayo ng I over n to 0. Or 2i over n to 0. Double. Yeah. So, pwede natin identify ngayon yung 2i over n as that's going to be x of I. Tapos yung delta x, that's going to be 2 over n. Ngayon, with that identification, yung limit as n approaches infinity, now looks like sum from I equals 1 to n, x sub I square delta x. Tapos, nagsasum tayo from x sub I goes from 0 to 2. So this becomes the integral from 0 to 2 of x squared dx. Klaro ba? Okay. Magre-rearrange ka eh. Hindi siya simpleng problem, I think. Kaya siya nilagay dun sa may dulo nung section na to. Pero yung skill kasi ito na nagta-trial and error ka to get the integral. Usually yan kapag may mga infinite sums na kailangan mong i-identify. Teka, yung tipong may infinite sum ka, hindi mo masum, pero may techniques ka for integrating. So minsan you convert the sum into an integral.
May mga ganun, may mga ganong klaseng problems na akala, di ba inisip yung finite sums mas simple kaysa definite integral. Some sums can actually be done better if you do integration. Wow. Di ba? Kasi dito, tingnan mo tong yung limit na yan. Di ba? Pag binigyan ng sum na to, yung okay, pwede mong gawin na, sige, gumamit tayo ng gamitin natin yung sum ng I-square formula. Pero, kung na-identify mo na, wait, this is just the integral of 0 to 2 of x squared dx. Madaling i-evaluate ito kung marunong ka ng magkumuha ng antiderivative. So, shortcut method din siya. Once na-establish na marunong kang kumuha once na-establish na yung fundamental theorems of calculus. So, yun yung niya. Kaya lang kasi ito yung sa problem na to, hindi pinapa-evaluate ko ng sum. Ngayon, just to check na tama yung natin. Pag ginawa mo tong sum na to, yung sum from I equals 1 to n of 8i squared over n cubed, ano yung nagiging result? So, paki-sum, and then let's compare this to this tentative result. This is x cubed over 3, or from 0 to 2, or 2 cubed, that's 8 over 3. Ito yung ini-expect natin na sagot. Ngayon, gamitin mo yung mga techniques na evaluate this sum using yung summation formulae and see kung nakukuha din natin yung parehong sagot. Para ma-check natin. Okay, so pwede pa share na uli ng screen. Okay, bro. Yun. Yan. So, so yung ginagawa mo na limit is n approaches infinity, tapos 8 over n cubed, tapos yung n, yan, tuloy mo yan. So ngayon, check natin kung identical nga yung result. One, two, three. So 8, tapos distribute mo na yung n. So 1. Wala na. Wala. And then in the limit, magiging 1, 2. Hindi na. So, 8 over 6 times 2, 8 over 3. So 8 over 3 din. So that means yung integral natin na x squared dx, pag in-evaluate natin yan from 0 to 2, gives us the same answer. So, reasonable. Tama nga yung identification natin. Okay. Yung next item, yung 4.5.50, yung 1 over n plus i. may rearrangement kang kailangan gawin para ma-identify mo yung yung x of I, yung delta x. At basahin mo yung hint. Kasi pag wala yung hint, masyadong mahirap yan. Yeah.
Okay, so basta lang, consider f(x) equals x to x squared. So, ito. Move here. So, this next side. Therefore, the interface will be complete. Explanation. Equal. Ayun. And, so ngayon, isolate siguro yung x. So, oops. Dx. Okay. So, infinity. So, Teka, and, nagsusad ka ba sa, nakashare ba yung external mo? oh, I think. Kasi stuck siya sa yung part na 8/3 eh. So, 8 hindi ko over nakikita kung last. yung No. ginagawa mo sa number 50. Okay. So, pwedeng i- i-share mo yung screen para ano, para lumabas yung number 50. Nga mo. Kaya, ilang instances ng external ba yung nakabukas sa'yo? Dalawa? One lang yata mo. Ito mo. Yeah. Asterisk 240201 XOBP. Yun lang mo. Kaya, ito yung ano, ito yung lumabas na
ito yung current na nakikita ko sa screen ko. So, sige, screenshot ko na. So, pwedeng stop sharing and then reshare. Baka kasi nag Ano? Okay, black screen. Sa ngayon kasi black screen naman. Teka ha. Or pwedeng pa-screenshot ng ginagawa mo tapos pa-send sa messenger para makita ko. Wala mo. Shot. Oh. Okay, so window shift. Ayan mo, sinend ko na mo. Sige, tingnan ko. Send mo sa ayun. Okay, so on delta x is 2 minus 1 over n. Tapos, hindi, remember, hindi siya ln of x plus c kasi definite integral yan. Hindi ko pa nalagay yung 1 over 2, 1. Okay, tapos, ano ko na, no? So, 1 plus I over n, yung xi. F of xi is 1 plus I over n. Okay. So, yan. So, kailangan isulat mo as that the Riemann sum, yung sum na yan, and then identify that's actually the integral from 1 to 2 of 1 over x dx. So, tama na yan. Yan na yung lalabas sa integral. Sige, yung next item naman, Nakita na po kayo sa screenshot. okay na. Tinanay ko pong i-new share na rin new share. I hope na nakikita. Kita na ba? Kita na yun. Oh. Yung nakikita ko ngayon, Ayun. yung nakashare yung book. Okay, so na daw. Express this daw na definite bigla. Express this is a definite figure and then consider
Mm, negative 1. So, -1 na lang. Tapos, wait. Yun na pala. So, So, check mo kung pag nagsimula ka dyan, makukuha mo yung limit na yan. negative. So, nilagay ito. So, mm, Okay. So, ngayon, yung definite integral, papuntahin mo dyan sa sa limit. Kasi kailangan kong i-show yun di ba? Na that sum or that limit is equal to the definite integral. So limit as n approaches infinity. bakit plus infinity, wala pong minus? Integers yan eh. Tapos ang Kasi na, pinaparami natin yung may confused. limit as n approaches negative infinity. Pero hindi siya useful for the definite integral kasi yung n we're using that to count how many intervals we're using. So, Siyempre, n is positive. ordinal siya. Ordinal number. The limit of summation. Ah, Nasa yung summation? why do I keep putting yung 2 minus 1? So, 1 na pala yun. So, 1 over n na lang pala mo. Oo. Tapos yung delta x is 1 2 over over n. 1 over n. Okay. And then, papupuntahin mo ngayon dun sa I plus n quantity square. epitome of laziness. So, copy pasting. Ano gusto mangyari? So, n plus n. No, ano ba to? N plus. Tapos I think may transcription error yung 4.5.51. Hindi siya, may ano yan. Yung error dyan, limit as, yung, pagtingnan mo yung tingnan mo yung TC7, yung print copy. Yung sum niyan is, hindi yan. Yung physical copy mo. May lawak. Wala po sa. May discrepancy yung dalawa. Okay, may lawak.
So yung Okay. okay, so may error yung Spanish edition. Ano po yung tama? Tingnan mo yung book. Okay ba? So, 4.5. Um, 0.51. 0.51. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 51. Express the definite integral. Express po muna natin. So, dapat dapat n po sa numerator. Hmm. Okay, so, that can't be good. Dito rin. 1. Okay. Ayun. Yun na pala po siya. So, I squared, tapos plus 2i, plus, oh no. Wait. It should be n squared. Hmm. Hindi, kaya kita mo na yung ano, may N talaga sa numerator na wala din sa Spanish edition. That's why. Yung nga pala mo. May n pala dito. So, n. Wait. Okay, so may n doon. Tapos, ano mangyari? N din to. Yes, pareho to. This is correct. This is also correct. This is also correct. So dito, 1 pa rin. Yes. Ito rin. It's, Ganito, nag-distribute ka ng N sa isang square. Hindi, ganito. Saan ba tayo papunta? Hindi mo. Ano yung destination na gusto natin? So, yung suggestion ko, instead of distributing N dun sa square, factor out mo yung 1 over N. So, ilabas mo sa square. So, yung denominator, or pwedeng mag-multiply ka ng N over N. Okay, so dito siya currently, yung state na ngayon. So, multiplied by n over n equals Hindi, may mali sa algebra mo. beforehand mo. Okay, so, ganito. Ang goal natin ay I plus N squared, di ba? Oo. So, tanggalin mo yung buong line na yan. So, okay na, so yan, okay pa rin. Ngayon, tingnan mo yung mag-multiply ka ng N over N. So, magkaka-numerator ka na N sa taas. Tapos may N square multiplied by 1 plus I over N square. Ngayon, i-absorb mo yung N square sa loob ng square. So parang igagawin ko po to, tapos papasok ko na sa n. Mm-hmm. Nasa nice na naman, parang absorb.
Uh, and okay, so cancel. Mm-hmm. What? Ayun. Yun na. Okay, insane. So, ayun, okay, yun. So, yun yun. Ngayon, tingnan mo yung number 50, yung next number, 52. So, ito, theorems on the definite integral siya. Assume f is continuous on negative 1 to 2. Number 50. Is continuous. Mm. Okay. So, tingnan mo yung next na problem. So, show that assuming f is continuous. So, theorems ano siya eh? Theorems exercise. So, gusto kong gawin mo siya one theorem at a time. Para makita natin. Yun. So, this reduces to
Mhm. Therefore, dito. Wait, actually, how will I prove that F is negative? Ganito, pwede mo i-split yung integral, di ba? For example, yung integral from A to B, pwede siyang i-split into an integral from A to C and then C to B. May theorem na gano'n. As long as F is continuous, pwede mong i-split yung, pwede ka ito yung mga, ito yung mga theorems na, kaya, pakita ko lang yun, no? Yung yung mga examples mga theorems. Ito. So, examples ng mga theorems na on integrals. If you're integrating from A to B, this is going to be equal to A to C, C to B, f of x dx, when A is less than C is less than B. That's one theorem na pwede. Another theorem na useful ay yung switching theorem, or yung reversing theorem, which is negative from A to B, f of x dx. Ito yung mga So you can go, yung mga theorems ito sinasabi na you can go this way and back. So ito yung first theorem. Ito yung second theorem. Or I think definition. Yeah. Is it a theorem or a definition? Anyway, yan yung mga properties ng indefinite integral na pwede mong i-cite. Opo. Diba? Screenshot. Sige. Okay. Okay ba? Ito. It's a definition pala. Yung A to B equals negative B to A. So this one is a definition. I think ito theorem to. Hindi ko lang kabisado yung mga pangalan. Okay, so okay na? Okay ba? Sige. So using those, balik ka dun sa, pa-share na uli yung screen mo. Sige ba? Mhm. Yung mga ganyang theorems yung yung may tinatawag na Leibniz theorem for the derivative of an integral. So yun yung isa sa mga important results na gusto kong patunguhan. Kaya natin ginagawa yung mga yan. Ano to pansin ko yung mga classmates ko noon, hindi ma-derive yung mga ganyan kasi hindi nila kabisado ng properties na ganito Sige ba? So, share. Ano yung mag-share? Alam mo. Okay. Alam mo share. Doon siya. Okay. Wrong aspect. Ayan.
Nakasaya na po. Wala pa rin. Baka problem sa internet. Connect ka lang po sa ano. Tagal ka muna pala sa line. Okay. Reconnect. Ngayon po. Okay, ayos na. Okay. Wala po. Wala ko na po yung screen. Aha. Screenshot kanina yan. Is AB. Okay, blah, blah, blah. So, pwede nga siya split. Tapos, on. So, basically, ito, pwede na sila i-merge. Hindi, isa-isa. Labo. Tapos, yun, pwede ito ma-merge yung union na to. Okay, so basically, ganun. Isa-isahin mo siya. Gamitin mo yung properties na yan para one by one. Huwag mong pagsabayin yung dalawang properties at the same time kasi magulo yun. Teka, ang laki ng tinalon. How did the pakita mo step by step yung application ng theorems Ito to mo. get from, pakita mo yung Ah, steps. alam mo. Wait a minute. Di, wait lang. So, alam ko na. A is less than C is less than B. Oo. Okay, may trouble. So, yun nga. You need to be all less than each other. Wait, -1 less than 2. Tama. This is not true. Mhm. Hmm. Okay, so there must be something and parang it's not that straightforward pala. So anyway, uh, plus invert because of this. Mhm. So, just one theorem. So, kung may mga ibang i-invert ka, pwede pa. So, Okay, ang importante lang dyan one theorem at a time. okay, so it's not true. Yung minus. Okay, ngayon, isa-isahin mo yung next, yung mga integrals sa next steps para kita yung
Yung, ano yan, ini-expect kasi gagamitin natin yung first na theorem. Tapos on. Nakina mo? Mm-hmm. Tingnan mo yan, ah. Oh, Ito sige. Tingnan mo yung negative 1 to 2. yung second line mo. Ano yan? Second line mo. Kita na mo ba? Walang, wala, ang lumalabas pa lang so far sa akin ay yung in-invert mo at ni negative. Kaya, Okay. screenshot ko. Pwedeng pa screenshot kung may additional steps kang ginawa. Sige po, send ko po sa inyo. Also, I forgot pala yung DX. Hindi ko nalagyan ever. So, Hmm. Mukhang ano hindi nag-update yung presentation ng Zoom eh. wala ko. Yung kamali pala. Ayusin ko na po mabilis. Kaya pala ano, may kamali. So, minus nga na 1 to 0. Negative 1, 1 minus. Lalagay ko lang bang arrows para kita mo yan. Ano ba? Ano na nakita ko? Sige, tinan ko. So, yung negative, ganito, yung negative 1 to 2 minus 0 to 2 f of x dx, paano naging na-reduce to negative 1 to 0? Remember, wag mo, kailangan makita yung details na ginagamit mo yung bawat theorem step by step or theorem or definition. Kasi magical yan kapag dumiretso ka niyan eh. I know na yung red na naka-box, pag nag-combine yan, that's going to be kaya mapakita na uh,
That's going to be negative 1 to 0. Yes. Tapos, yung 0 to 1 minus negative 1 to 1 f of x dx, that's going to be, masyadong malaki yung talon ng green. Gawin mo muna yung red. Yung red box, papuntahin mo sa 0, negative 1. Pakita mo yung steps. Huwag mo munang galawin yung binox mo na green. Sige po. Tapos patingin ulit. Mhm. Ano kasi yan eh, dapat kasi makita na hindi ka naggumamit ng dalawang ng definition at theorem ng sabay. Use it one at a time. Hindi at all obvious na yung negative 1 to 2 minus 0 to 2 f of x dx is negative 1 to 0 kung ang pinagbabasihan natin yung definition at theorem. Sige po. Okay? So, how does it... Okay, pakita ko yan yung red part. Tapos para makita mo yung... Para pwede mong pag-isipan paano gawin yung kasunod. So, ito. Screenshot ko lang tapos share ko yung and then I also have to go na rin after I do this. Kaya, ito. Share ko yung screen ko. Saan ba yung stylus? Ayun. Okay. Kita ba? Opo. So, ito, expand out natin yung justification. So, this is first theorem. First step, hindi ko muna gagalawin yung 0 to 2. Papakita ko muna na using the theorem, this is negative 1 to 0 plus 0 to 2 minus 0 to 2 f of x dx plus 0 to 1 f of x dx minus negative 1 to 1 f of x dx. So ito yung buong ito, everything here. So kaya iwan ko in black yung yung hindi ko ginamitan ng theorem. So left as is ito. So ito, so I used itong so ang actual ang ginawa ko lang itong part lang to. Consider this part. Ito stays as is. Yan yun. Ano yung ginamit ko? Ginamit yung theorem na kaya kong biyakin yung integral into two integrals involving non-overlapping domains. Negative 1 to 2 to 0 and then 0 to 2. And then yung next step, okay, pwede na. Ngayon, magfo-focus naman ako dito sa part na to. So ito, I'm not going to use a theorem. Gagamit lang ako ng simpleng addition and subtraction. So ito, magka-cancel. That's 0. So may iwan. F of x dx. Yeah. So, yan yung next na step. So here, yung ginamit ko lang ay a number and its negative is 0. And ano yung next na pwede kong gawin? Next na pwede kong gawin? Pili ka uli dun sa dalawang theorems na dalawang either yung magbiyak or mag-combine or may or mag-flip ng limits. Opo. So ano yung next na step dito? So after this, so neg 0
Dito, i-merge na po yung first at second terms. From negative Okay, 1 so to negative 1 to 1. So ito, merge the first and second to get this. So kung kung isusunod mo siya mas maayos, pwedeng meron kang annotation. Combine the second and the third term to get. Break up the first term in two para makita yung flow ng argument. Yun. And then dito, so okay na kasi negative 1 to 1 minus negative 1 to 1, something minus itself, 0 na yan. Okay na? Opo. So, one theorem or one definition at a time lang yung gagamitin mo siya pagka going from one equation to the next. Kasi, ang gusto nating mangyari, maging klaro for the reader kung ano yung buong argument. Opo. Okay, ngayon, yung ipapa-homework ko sa'yo kasi magsi-6 na. And I also have to go. Tingnan mo yung yung next number, yung number 53. Yung 54, 55, yung may gap pa rin tayo in terms of limits kasi hindi pa natin ginawa ng maayos yung mga limit theorems, di ba? In-skip natin yun kasi marami tayong pwedeng gawin by hand waving na we expect the limit will look like this from the graph of the function. Pero that's actually something we'll go back to pag natapos natin yung techniques of integration. Kasi useful yung mga theorems na yun. Opo. And to complete your it's more to complete your education kaysa sa yung ganun siya paano. Kung gusto mo na mas actually yung limits, kung yung talagang malinis na discussion niyan, nagpapakita yan sa second calculus series. Kasi yung first calculus series, ito. Yung second calculus series, yung tinatawag na mathematical analysis. It's a different, more rigorous na math course na everything is proven carefully. Okay, anyway, we'll stop here and I'll see you again sa Sunday. Bye-bye! Thank you po. Thank you po. Bye-bye na po.